Isang pamilyar na boses at isang pangalan. Timimo. Natigilan si Dr. Karen Ilustre. Nanlamig ang kanyang mga kamay sa kabila ng maalinsangang hangin ng bayawan. Ang hawak niyang ballpen ay halos dumulas sa kanyang mga daliri. Iyon ang boses na 8 taon niyang tinakasan. Ang boses na bumubulong sa kanyang mga alaala tuwing hating gabi. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, sa gitna ng magulong rural health station, nakita niya ito. Nakatayo si Dionisio Feliciano, mas matangkad ng kaunti, mas malalim ang mga guhit sa mukha, pero ganoon pa rin ang tindig na minsan niyang sinandalan. Hindi siya nito napansin. Ang buong atensyon nito ay nasa isang maliit na batang lalaki na hirap sa pag-ubo. Naramdaman ni Karen ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na. Ang multo ng kahapon ay nasa harapan na niya, humihinga, at totoo. Bumalik sa isip niya ang biyahe sa bus kaninang umaga. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang paghakbang pabalik sa nakaraan. Dala niya ang isang kahon ng mga gamot para sa medical mission at isang mas mabigat na bagahe sa kanyang dibdib. Ang pangalan ng isang batang lalaki sa isang medical file. Timo, 9 years old. Rare muscle condition. Ang pag-asa ng kanyang research, ang dahilan kung bakit siya bumalik. Ngayon, ang dahilan na yon ay nasa mga bisig ng lalaking sinaktan niya nang walang paalam. Naglakas loob siyang humakbang. Bawat hakbang ay parang pagtapak sa bubog. Huminto siya sa kanilang tabi. Naamoy ang pinaghalong pawis at alikabok at ang pamilyar na amoy ni Dion. Kailangan na siyang matingnan, sabi ng isang nurse kay Dion. Baka hindi lang yan simpleng ubo. Alam ko, sagot ni Dion. Ang boses ay magaam, magaspang sa pag-aalala. Sa wakas ay nag-angat ito ng tingin. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Karen ang gulat, ang pagkalito, at isang emosyong matagal na niyang kinatatakutan. Galit. Isang malamig at matalim na galit. Karen, sabi ni Dion. Hindi iyon tanong. Iyon ay isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Dion, halos pabulong niyang sabi. Anong ginagawa mo dito? Ang simpleng tanong ay parang isang sampal. Anong sasabihin niya? Na narito ako para iligtas ang isang batang hindi ko kilala? O na narito ako dahil hindi ko na kayang takasan ang anino mo? Medical mission, ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Narinig ko na kailangan ng tulong dito sa bayawan. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa labi ni Dion. Tulong, o baka naman may iba kang hinahanap? Hindi nakasagot si Karen. Isang nurse ang lumapit sa kanila. Doktora Ilustre, kayo po ba? May pasyente pong naghihintay. Tumango si Karen, pilit nang ngumiti. Okay, I'm coming. Tumingin ang nurse sa batang lalaki. Timo, halika. I-check ka ni doktora. Napako ang tingin ni Karen sa bata. Payat ito, may maputlang balat, at may mga mata itong puno ng takot. Ito na nga ang batang nasa litrato. Ang batang pag-asa ng kanyang misyon. Akmang hahawakan na niya ang braso ng bata para akayin ng biglang humarang si Dion. Hinawakan nito ang balikat ng bata sa paraang maprotekta. Tumingin ito sa nurse, ngunit ang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Karen. Ako na ang bahala sa anak ko. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Karen na parang kidlat. Bawat pantig ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit, na para bang sinisira ang lahat ng natitira pang lakas sa kanyang katawan. Napanood na lang niya si Dion na buhatin si Timo at dalhin ito palayo sa kanya. Naiwan siyang nakatayo doon. Suot ang kanyang puting coat na biglang parang napakabigat, napakarumi. Sa isip niya, iisang tanong lang ang umuugong. Anak niya? Ang tunog lang ng lumang electric fan ang naririnig sa loob ng kwarto. Nakaupo si Dion sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang bawat paghinga ni Timo. Mahimbing ang tulog ng bata ngayon, salamat sa gamot na nireseta ng doktor sa bayan kanina.
Pero si Dion, gising na gising. Ang kanyang isipan ay parang dagat na binabagyo. Inayos niya ang kumot ni Timo. Dahan-dahan, para hindi ito magising. Ang payat ng braso ng bata. Masyadong payat para sa isang 9-year-old. Tuwing nakikita niya si Timo, naaalala niya si Lani. Bumalik sa kanya ang alaala ng huling sandali sa ospital. 3 taon na ang nakararaan. Ang maputlang kamay ni Lani na mahigpit na humawak sa kanya. Ang huling hiling nito bago ito tuluyang bumitaw. Dion, huwag mong pababayaan si Timo. Ikaw na ang bahala sa kanya. Ikaw na ang tatay niya. Tumango siya noon habang tumutulo ang luha. Pangako, Lani. Pangako. Iyon ang sumpa na nagpatakbo ng buhay niya mula noon. Siya ang pader na pumoprotekta kay Timo mula sa ulan, sa init at sa sakit. At ngayon, may bagong banta sa pader na yon, Dr. Karen Ilustre. Napakuyom ang kamao ni Dion. Bakit ngayon pa? Bakit kailangan pa niyang bumalik kung kailan tahimik na ang buhay nila? Akala niya ay manhid na siya. Akala niya, ang 8 taon ay sapat na para burahin ang sakit ng pag-iwan nito sa kanya. Walang paliwanag, walang sulat. Isang araw, nagising na lang siya na wala na si Karen at ang tanging naiwan ay ang pangarap nilang dalawa na tinupad nito mag-isa sa Maynila. Kinabukasan, maagang nagising si Dion. Kailangan niyang dumaan sa barangay hall para sa rasyon ng bigas. Bitbit niya si Timo dahil ayaw niyang iwan ito mag-isa sa bahay. Habang naglalakad sila, naramdaman niya ang biglang paghigpit ng hawak ni Timo sa kanyang kamay. Papa, si Doktora O. Bulong ni Timo, nakaturo sa may tindahan. Nandoon si Karen, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, nakikipag-usap sa mga nanay sa barangay. Iba ang ganda niya. Sopistikada, matalino, amoy Maynila. Malayo sa Karen na nakilala niya noon na amoy araw at dagat. Napansin sila ni Karen. Agad itong lumingon at ngumiti. Isang ngangiti na dati nagpapatunaw sa puso ni Dion, pero ngayon ay nagpapataas lang ng kanyang dugo. Lumapit si Karen. May hawak itong maliit na laruang kotse. Good morning, bati nito. Tumingin ito kay Timo. Para sa'yo ito. Ang tapang mo kasi kahapon sa check-up. Aabutin sana ni Timo ang laruan, pero mabilis na hinila ni Dion ang anak palayo. Natigilan si Karen. Ang ngiti nito ay unti-unting nawala. Dion, laruan lang naman yan, mahinahong sabi ni Karen. Gusto ko lang maging friendly sa bata. Tiningnan siya ni Dion ng diretso sa mata. Hindi namin kailangan ng laruan mo, Doktora, at lalong hindi namin kailangan ng awa mo. Awa? Dion, nagmamalasakit lang ako bilang doktor. Doktor ka nga, sagot ni Dion. Puno ng pait ang bawat salita. Yan naman ang pangarap mo, di ba? Ang maging doktor, kaya mong iwan ang lahat para dyan. Kaya huwag kang umarte na parang may pakialam ka sa mga taong iniwan mo dito. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Karen. Parang sinampal ito ng mga salita niya. Gusto niyang bawiin, pero ang galit ay parang bulkang sumabog na. Tara na, Timo, sabi niya sabay hila sa bata. Pero Papa, sabi ko, tara na. Hindi na sila lumingon. Nang makalayo sila, napansin ni Dion na may natapakan siyang matigas na bagay sa damuhan malapit sa kung saan nakatayo si Karen kanina. Isang pitaka. Kulay asul. Pamilyar. Pinulot niya ito. Alam niyang kay Karen ito. Dapat ay iwan na lang niya doon o ibigay sa tanod. Pero may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na buksan ito. Bumungad sa kanya ang ID nito, Dr. Karen Ilustre, cardiologist. Ang tagumpay na ipinalit nito sa kanya. Pero sa likod ng ID, may isang bagay na nakaipit. Isang lumang litrato na halos manilaw-nilaw na. Hinugot ito ni Dion. Nanlamig ang buong katawan niya. Litrato nilang dalawa noong college. Nasa breakwater sila, nakatawa, habang akbay niya si Karen. Ang saya-saya nila noon.
Walang pangarap na masyadong mataas, walang problemang hindi kayang lagpasan. Nanginig ang kamay ni Dion. Bakit? Bakit nasa kanya pa ito? Kung tinalikuran na niya ang nakaraan, kung basura na lang si Dion sa buhay niya, bakit dala-dala pa rin niya ang alaalang ito sa loob ng kanyang pitaka? Napatingin si Dion sa direksyon kung saan naiwan si Karen. Ang pader na itinayo niya, biglang nagkaroon ng maliit na bitak. Hindi makatulog si Karen. Kanina pa siya nakadungaw sa bintana nang tinutuluyan niyang maliit na kwarto sa Rural Health Unit. Madilim na sa labas. Ang tanging naririnig niya ay ang hampas ng ngalon sa dagat at ang paulit-ulit na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Hindi niya kailangang tingnan ng screen para malaman kung sino ang tumatawag. Dr. Ramda. Pangatlong tawag na ito ngayong gabi. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili bago dinampot ang telepono. Yes, Dr. Almeida. Sagot niya, pilit na ginagawang formal ang boses kahit nanginginig ang kanyang kalamnan. Karen. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, pero may diin na parang babala. The investors are asking for an update. Nahanap mo na ba ang subject? Napapikit si Karen. Subject. Iyon lang ang turing nila kay Timo. Isang subject, isang numero sa data, isang susi para sa promotion at funding. I located him, sir. Amin niya. Pero hindi magiging madali. The Guardian, he is hesitant. Hesitant is not an option, Karen. Mabilis na sagot ni Almeida. Alam mo kung ano ang nakataya dito. Your career, this breakthrough. Huwag mong sayangin ang oportunidad na binigay ko sa'yo dahil lang sa isang probinsyanong hindi naiintindihan ng science. Convince him or find another way. Naputol ang linya. Naiwan si Karen sa katahimikan. Hawak ang telepono na parang bomba. Kailangan niyang kumilos. Pero paano niya makukuha ang tiwala ng guardian ni Timo? Kung ang guardian na yon ay ang lalaking may pinakamalaking galit sa kanya sa buong mundo. At nandoon pa ang nawawala niyang pitaka. Alam niyang naiwan niya iyon kung saan sila nagkasagutan ni Dion kanina. Kailangan niyang bawiin iyon. Hindi lang dahil sa pera o IDs, kundi dahil sa kung ano ang nasa loob nito. Ang nag-iisang ebidensya na hindi siya kasing bato ng inaakala ni Dion. Nagbihis siya ng jacket at lumabas sa gabing mahangin. Alam niya kung saan nakatira si Dion. Kahit 8 taon na ang lumipas, hindi niya nakalimutan ang daan papunta sa bahay ng lola nito, kung saan ito lumaki. Bawat hakbang ay mabigat, parang tumututol ang kanyang mga paa. Papasok siya sa isang teritoryo kung saan hindi na siya welcome. Nakarating siya sa tapat ng bahay. Ganoon pa rin ito. Maliit, gawa sa kahoy at semento. May bakuran na puno ng halaman. May ilaw pa sa loob. Huminga siya ng malalim at kumatok. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. Si Dion. Nakapambahay na sando at shorts, basa pa ang buhok na parang kakatapos lang maligo. Nang makita siya nito, agad na nagsalubong ang kilay nito. Akmang isasara agad nito ang pinto. Pero mabilis na nagsalita si Karen. Dion, please, I think naiwan ko ang wallet ko. Tumigil si Dion. Tinitigan siya nito ng matagal, tila tinatantiya kung nagsasabi siya ng totoo o gumagawa lang ng dahilan. Walang imik na tumalikod si Dion at may kinuha sa ibabaw ng cabinet malapit sa pinto. Bumalik ito at iniabot sa kanya ang asul na pitaka. Salamat, mahinang sabi ni Karen. Dapat umalis na siya. Nakuha na niya ang pakay niya. Pero hindi gumalaw ang mga paa niya. Dion, simula niya, ang boses ay basag. I'm sorry sa nangyari kanina. Sa lahat. Nanatiling tahimik si Dion, nakahawak pa rin sa pinto. Handang isara iyon anumang oras. Hindi ko intensyon na guluhin ang buhay niyo ni Timo. Patuloy ni Karen. Nandito ako para tumulong. Maniwala ka man o hindi, gusto ko lang. Kung ano man ang pakay mo dito,
Putol ni Dion. Ang boses ay mababa, pero matalim. Layuan mo kami. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Masaya na kami. Tahimik na kami. Sa siwang ng pinto, sa likuran ni Dion, nakita ni Karen si Timo. Nakaupo ito sa sahig. Nagdodrawing sa isang lumang sketchpad. Umuubo ito. Paminsan-minsan. Kumirot ang puso ni Karen. Ang batang iyon, siya ang susi sa lahat. Pero siya rin ang batang minahal ni Dion bilang sariling anak. Paano niya sasabihin kay Dion na ang batang pinoprotektahan nito ay kailangan niyang dalhin sa Maynila para sa isang eksperimento? Tumingin ulit sa kanya si Dion. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito. At sa ilalim ng pagod at galit, nakita niya ang sakit na pamilyar na pamilyar. Tumalikod na si Karen para umalis. Wala siyang karapatang sirain ang katahimikan nila. Karen. Napahinto siya. Hindi siya lumingon agad. Ang pagbanggit ni Dion sa pangalan niya, nang walang halong galit ay nagpatindig ng balahibo niya. Bakit ka umalis noon? Ang tanong na yon. Ang tanong na ilang taon niyang dinala sa kanyang konsensya. Dahan-dahan siyang humarap kay Dion. Nakasandal ito sa hamba ng pinto, naghihintay ng sagot. Isang salita lang, Karen. Dagdag ni Dion, ang boses ay halos pabulong na. Bakit hindi mo nagawa? Bakit hindi ka nagpaalam? Binuka ni Karen ang kanyang bibig. Gusto niyang sabihin ang lahat. Dahil natakot ako. Dahil wala akong maipagmamalaki sa iyo noon. Dahil ayokong maging pabigat ka sa pangarap ko. At ayokong maging pabigat ako sa buhay mo. Gusto niyang sabihin na ginawa niya iyon para sa kanilang dalawa. Pero alam niyang napaka-selfish pakinggan noon ngayon. Bago pa man siya makapagsalita, biglang umilaw ang cellphone na hawak niya. Ang screen ay lumiwanag sa dilim ng gabi, kitang-kita sa pagitan nila. Calling. Dr. Almeida dumako ang tingin ni Dion sa cellphone. Binasa niya ang pangalan, Dr. Alma. Ang parehong doktor na tumatawag kay Karen kanina sa beach. Nagbago ang ekspresyon ni Dion. Ang lungkot sa mga mata niya ay muling napalitan ng yelo. Ang pinto ng puso niya na bahagyang bumukas ay muling sumara ng padabog. Tumingin siya kay Karen ng may halong pandidiri at pagkabigo. Tama na, sabi ni Dion. Umalis ka na. At sa pagkakataong ito, isinara niya ang pinto sa mukha ni Karen. Narinig ni Karen ang paglock ng pinto mula sa loob. Naiwan siyang nakatayo sa dilim habang ang cellphone sa kamay niya ay patuloy sa pag-ilaw at pag-vibrate. Tila isang countdown ng oras na paubos na. 2:00 na ng madaling araw, pero gising na gising pa rin si Karen. Ang liwanag mula sa screen ng kanyang laptop, ang tanging ilaw sa kwarto. Masakit na ang kanyang mga mata kakabasa, pero hindi niya magawang tumigil. Paulit-ulit niyang binabasa ang kontratang ipinadala ni Dr. Almeida kanina via email. Research Subject Consent Form. Sa unang tingin, mukha itong standard medical agreement. Libreng gamutan, experimental drugs, hospitalization sa Maynila. Pangarap ng kahit sinong pasyenteng walang pera. Pero may isang maliit na paragraph sa page 15 na gumugulo sa isip niya. All genetic material and its derivatives discovered during the trial shall remain the exclusive intellectual property of Almeida Pharmaceuticals. Kumunot ang noo ni Karen. Exclusive intellectual property? Hindi lang ito tungkol sa gamot. Tungkol ito sa kung ano ang nasa loob ng katawan ni Timo. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Mark. Isang dating kaklase na ngayon ay nagtatrabaho sa research department ng ospital kung saan affiliated si Almeida. Mark, bulong niya. Gising ka pa ba? Karen, bakit? May emergency ba? Yung trial ni Almeida, yung tungkol sa neuromuscular disease, may alam ka ba dito? Saglit na natahimik ang kabilang linya. Karen, mainit ang proyektong yan. Balita ko, investors are breathing down Almeida's neck. Bakit mo natanong? Basta, sagot ni Karen. Mag-ingat ka dyan. At Mark, kung may marinig ka pa, sabihan mo ako.
Binaba niya ang telepono. Ang kaba sa dibdib niya ay hindi na dahil kay Dion, kundi dahil sa isang mas malaking panganib na unti-unting lumilinaw. Kinabukasan, nag-organisa si Karen ng isang Kids Health Day sa plaza. May libreng bitamina, dental check-up at palaro. Ito ang paraan niya para makita si Timo nang hindi pinipilit si Dion. At tama siya. Dumating ang mga bata sa barangay at sa gilid, nakahawak sa laylayan ng damit ng isang matandang babae. Ang lola ni Dion, nandoon si Timo. Mukhang masigla si Timo ngayon. Nakatingin ito sa skeleton model na nasa mesa ni Karen. Lumapit si Karen, dahan-dahan. "Gusto mo bang hawakan?" Tanong niya nang nakangiti. Nag-alinlangan si Timo. Tumingin muna sa lola niya. Tumango ang matanda. "Sige na, apo." Lumapit si Timo at hinawakan ng ribs ng skeleton. "Tita Doktora, bakit po ang tigas nito? Buto po ba talaga to?" "Plastic lang yan," paliwanag ni Karen. Lumuhod siya para maging ka-level ang bata. Pero sa loob ng katawan natin, may mga buto tayo na nagpoprotekta sa puso at baga natin. Parang cage, parang bahay. Namangha ang bata. "Kaya po ba sumasakit ang dibdib ko minsan? Kasi masikip ang bahay ng puso ko?" Natigilan si Karen. Ang inosenteng tanong ay puno ng bigat. "Minsan," sagot niya. Hinaplos ang buhok ni Timo. "Kaya nandito si Tita Doktora para ayusin natin ang bahay ng puso mo." Sa di kalayuan, nakasandal sa puno ng niyog si Dion. Pinagmamasdan niya ang eksena. Nakikita niya ang pagningning ng mga mata ni Timo. Nakikita niya ang ngiti ni Karen. Hindi yung pilit na ngiti, kundi yung totoong ngiti na nakita niya noong estudyante pa sila. Yung nanayamong ngiting puno ng passion. Gusto niyang magalit. Gusto niyang hilahin si Timo paalis. Pero nakikita niya kung gaano kasaya ang bata. Paano kung tama si Karen? Paano kung ang pride niya lang ang humaharang sa paggaling ni Timo? Bumalik si Karen sa Rural Health Unit kinahapunan na may dalang bagong impormasyon. Nakuha niya ang lumang record ni Lani, ang ina ni Timo, mula sa file cabinet ng barangay. Binuklat niya ang lumang folder. Cause of death: cardiac arrest secondary to undetermined muscular dystrophy complications. Napasinghap si Karen. Genetic. Ang sakit ni Timo ay namanan niya kay Lani. At kung tama ang hinala niya, ang DNA nilang mag-ina ay mayroong mutation na sobrang bihira. Isang golden ticket para sa genetic engineering. Kaya pala desperado si Almeda. Hindi niya gustong gamutin si Timo. Gusto niyang ariin ang genetic code ni Timo. Biglang tumunog ang laptop niya. Isang encrypted email mula kay Mark. Nanginig ang kamay ni Karen habang kiniklik ang mensahe. Walang mahabang text. Isang linya lang. At isang attachment ng internal memo ng Almeda Pharmaceuticals. Ang subject ng memo: Project Goldmine. Priority Acquisition of Subject TF Timo Feliciano. Nanlamig si Karen. Tinawag nilang Goldmine ang bata. Binasa niya ang mensahe ni Mark sa ilalim. "Karen, get out regarding that kid. They are not developing a cure for him. They are developing a gene therapy patent using his DNA markers. Once makuha nila ang pirma ng guardian at madala ang bata sa Manila, ikukulong nila siya sa lab hanggang sa makuha nila ang sequence. He will be a guinea pig for life." Nabitawan ni Karen ang cellphone. Ang misyon niya, ang misyon na akala niya ay para sa kabutihan, ay isa palang patibong. At siya ang pain para mahuli si Timo. Napatingin siya sa labas ng bintana, sa direksyon ng bahay ni Dion. Kailangan niyang protektahan si Timo, hindi laban sa sakit, kundi laban sa mismong mga tao na nagpadala sa kanya dito. Pero paano siya maniniwalaan ni Dion? Gayong siya ang mukha ng kaaway. Humihiyaw ang hangin sa labas. Ang mga patak ng ulan ay parang mga bato na ibinabato sa bubong ng lumang health center. Nakasandal si Dion sa pader, basang-basa ang laylayan ng kanyang damit. Inabutan siya ng bagyo habang tumutulong sa paglilikas ng mga bangka sa dalampasigan. Wala siyang choice kundi sumilong dito.
Sa lugar na pinakaiiwasan niya, sa kabilang dulo ng kwarto, abala si Karen. May isang mangingisda na nasugatan ng braso dahil sa humampas na kawayan. Pinapanood ni Dion ang bawat galaw ni Karen. Kalmado ito. Mabilis ang mga kamay, pero maingat. Hinga lang po ng malalim, Mang Karding, sabi ni Karen habang tinatahi ang sugat. Matatapos na po ito. Walang bahid ng pandidiri o takot sa mukha niya. Ito ang Karen na minahal niya noon. Ang babaeng hindi natitinag kahit anong bagyo ang dumating. Nang matapos gamutin ang matanda at makauwi ito, nang ligtas kasama ang mga tanod, naiwan silang dalawa. Biglang kumurap-kurap ang ilaw. At pagkatapos, dilim. Namutay ang kuryente sa buong bayan. Ang tanging liwanag na lang ay galing sa panakanakang kilat sa labas. Okay ka lang ba dyan? Tanong ni Dion sa dilim. Narinig niya ang pagkaskas ng posporo. Isang maliit na apoy ang sumindi at nakita niya ang mukha ni Karen na iniilawan ng kandila. Okay lang, sagot nito. Sanay ako sa dilim. Umupo si Karen sa isang monoblock chair, pagod na isinandal ang ulo. Umupo naman si Dion sa kabilang upuan. May ilang metro ang layo. Ang ingay ng ulan ay tila naging musika na pumuno sa katahimikan sa pagitan nila. Sa liwanag ng kandila, hindi siya mukhang ang matapobreng doktor mula sa Maynila. Mukha lang siyang si Karen, ang Karen na kasabay niyang kumain ng fishball sa plaza noon. Alam mo ba, basag ni Karen sa katahimikan, ang boses ay mahina. Noong nasa med school ako, madalas maputulan kami ng kuryente sa boarding house. Tumingin si Dion sa kanya. Hindi siya sumagot. Hinayaan lang niya itong magsalita. Wala akong pambayad, patuloy ni Karen, nakatingin sa apoy ng kandila. Kaya sa ilalim ng streetlight ako nag-aaral. Minsan naiisip ko, worth it ba ito? Ang iwan ng lahat. Ang iwan ka? Natigilan si Dion. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang nagsalita si Karen tungkol sa hirap. Akala niya, naging madali ang buhay nito pag-alis sa bayawan. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Dion. Bakit kailangan mong sarilihin? Tumingin si Karen sa kanya at nakita ni Dion ang pangingilid ng luha sa mga mata nito. Dahil ayokong hilahin ka pababa, Dion. Ang bigat-bigat ng pangarap ko. Ayokong pasanin mo rin yon. Napailing si Dion. Ang pride na bumalot sa puso niya ng 8 taon ay parang unti-unting tinutunaw ng init ng kandila. Hindi mo naiintindihan, Karen, sabi niya. Ang boses ay naging garalgal. Handa naman akong buhatin kahit ano, kahit gaano kabigat. Huminga siya ng malalim, pinapakawala ng isang kwento na hindi pa niya nasasabi sa iba. Noong namatay si Lani, panimula ni Dion, hawak ko ang kamay niya. Sabi niya, natatakot siya. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Timo. Walang-wala sila. Walang kamag-anak. Walang pera. Nakinig si Karen ng maigi. Nanggako ako sa kanya. Patuloy ni Dion. Sabi ko, hinding-hindi mararamdaman ni Timo na mag-isa siya. Na kahit wala akong maibibigay na magandang buhay, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Dahil alam ko ang pakiramdam ng maiwan. Tumulo ang luha ni Karen. Hindi na nito napigilan. I'm sorry, Dion. Hikbi nito. I'm so sorry. Hindi napigilan ni Dion ang sarili. Ang distansya sa pagitan nila ay biglang naging napakaikli. Tumayo siya at lumapit kay Karen. Hindi para sumbatan ito, kundi dahil hindi niya kayang makita itong umiiyak. Kusa ang kanyang kamay. Dahan-dahan niyang pinunasan ang luha sa pisngi ni Karen gamit ang kanyang hinlalaki. Ang init ng balat nito. Ang pamilyar na kuryente na dumaloy sa kanyang mga daliri. Natigilan si Karen. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot, pagsisisi at isang bagay na hindi namatay sa kabila ng panahon. Nagkatitigan sila sa ilalim ng aandap-andap na liwanag. Wala nang bagyo sa labas, wala nang sakit, wala nang galit. Silang dalawa lang.
Bumaba ang tingin ni Dion sa mga labi ni Karen, tapos ay bumalik sa mga mata nito. Ang tibok ng puso niya ay kasing lakas ng kulog. "Karen," bulong niya. "Hmm?" Huminga si Dion ng malalim. Tinatanong ang tanong na bumabagabag sa kanya simula pa noong makita niya ang lumang litrato sa pitaka. "Kung hindi ka umalis noon," huminto siya sandali, natatakot sa sagot. Pero kailangan niyang malaman. "Ano kaya tayo ngayon?" Hindi sinagot ni Karen ang tanong ni Dion ng gabing iyon. Sa halip, hinayaan na lang nila na ang katahimikan at ang ulan ang sumagot para sa kanila. Pero kinaumagahan, pagkatapos ng bagyo, nagbago ang ihip ng hangin. Mas maliwanag ang sikat ng araw, mas kalmado ang dagat, at sa unang pagkakataon, parang nabawasan ang bigat sa mga balikat ni Karen. Nasa dalampasigan sila ngayon. Pinapanood niya si Timo na masayang nagtatampisaw sa tubig habang tinuturuan ito ni Dion na magpalipad ng saranggola. "Hilahin mo." "Nak, takbo!" sigaw ni Dion. Nakangiti. Napangiti rin si Karen. Ito ang buhay na tinalikuran niya. Ito ang pamilyang pwede sanang sa kanya. Pero sa likod ng magandang tanawin, alam niyang may paparating na mas malaking unos. At siya lang ang nakakaalam nito. Hinaplos niya ang bulsa ng kanyang shorts kung saan nakatago ang cellphone niya. Kanina pa siya nag-iisip ng plano. Kailangan niyang protektahan si Timo. Kailangan niyang pigilan si Dr. Almeda. Pero para magawa iyon, kailangan niyang maglaro ng apoy. "Dion," paalam niya nang lumapit ito para uminom ng tubig. "Babalik lang ako sa clinic sandali. May kailangan lang akong i-check na report." Tumingin si Dion sa kanya. Wala na ang talim sa mga mata nito. Mayroon na lang tiwala. "Sige, hihintayin ka namin dito. Magluluto si Lola ng sinigang mamaya. Sama ka?" Tumango si Karen. Naramdaman ang kirot ng guilt sa dibdib niya. "Oo naman." Pagtalikod niya, nawala ang nanangiti sa kanyang labi. Naglakad siya ng mabilis patungo sa isang liblib na parte ng beach kung saan walang makakarinig sa kanya. Inilabas niya ang cellphone, binuksan ang voice recorder app, huminga ng malalim at tinawagan ang demonyo. "Dr. Ilustre?" Bungad agad ni Dr. Almeda. "I was expecting good news." "I have the subject, sir." Pagsisinungaling ni Karen. Pinatatag niya ang kanyang boses. "Nakausap ko na ang guardian. Medyo matigas siya. Pero kaya kong kumbinsihin. Kailangan ko lang ng panahon." "Wala na tayong panahon, Karen." Tumaas ang boses ni Almeida. "The investors from Apex Biocorp are pulling out kung wala tayong maipapakitang sample ngayong linggo. Alam mo ba kung magkano ang mawawala sa atin? Billions! This is not just about medicine anymore. It's about survival." Napapikit si Karen. Apex Biocorp. Nakuha niya ang pangalan. Ito ang kumpirmasyon. Hindi ito charity. Negosyo ito. "I understand, sir," sagot niya habang sinisiguradong nakarecord ang bawat salita. "Pero kung pipilitin natin, baka magtago sila. Let me handle this my way. Ibibigay ko sa inyo ang bata. Sa tamang oras." "Make sure you do, Karen," banta ni Almeda. "Dahil kung hindi, alam mo ang kayang gawin ng kumpanya. We checked your background. We know you need this success as much as we do." Binaba ni Karen ang telepono. Nanginginig ang kamay niya. Nakarecord ang lahat. Ang pagbanggit sa investors, ang pressure, ang banta. Ito ang gagamitin niyang bala para isuplong sila sa ethics committee kapag nailayo na niya si Timo. Akala niya ay ligtas na siya. Akala niya ay naisahan niya ang kanyang mentor. Pero hindi niya alam na sa kabilang linya, sa opisina sa Maynila, hindi naniniwala si Dr. Almeda. Ramdam ng matandang doktor ang pag-aalinlangan sa boses ni Karen. Masyado itong mabait, masyadong malambot. May tinawagan si Almeda na isang private investigator. "I-check mo ang background ng guardian ng subject." Utos ni Almeda. "Alamin mo kung anong koneksyon niya kay Dr. Ilustre.
I want leverage. Now. Bumalik si Karen sa dalampasigan na parang walang nangyari. Nakisalo siya sa tanghalian ni Dion. Tumawa siya sa mga kwento ni Lola. Nagpanggap siyang okay ang lahat. Pero sa bawat tingin niya kay Dion, nakakaramdam siya ng takot. Paano kung malaman niya na kausap ko pa rin sila? Paano kung isipin niyang kasabwat ako? Okay ka lang? Tanong ni Dion habang nagbabalat ng mangga para kay Timo. Parang ang lalim ng iniisip mo. Wala. Mabilis na sagot ni Karen. Iniisip ko lang na sana ganito na lang palagi. Hinawakan ni Dion ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng kaunting kapanatagan sa kanya. Pwede namang ganito na lang, Karen, sabi ni Dion, puno ng kahulugan. Kung pipiliin mo. Sasagot sana si Karen nang biglang tumunog ang cellphone ni Dion na nakapatong sa tabi ng pitzel ng tubig. Nagulat sila pareho. Bihirang may tumawag kay Dion. Kadalasan ay text lang mula sa barangay. Tinignan ni Dion ang screen. Unregistered number. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Karen. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang leeg. Sino kaya to? Tanong ni Dion. Huwag mong sagutin. Gusto sanang isigaw ni Karen. Pero wala siyang dahilan para pigilan ito. Pinindot ni Dion ang answer button at inilagay ang telepono sa kanyang tainga. Hello? Sino to? Naghintay si Karen. Pinanood niya ang mukha ni Dion. Mula sa pagtataka, unti-unting kumunot ang noo ni Dion. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Karen. Ang tingin na puno ng tiwala kanina ay unti-unting napalitan ng pagdududa. Sa kabilang linya, isang boses na pamilyar kay Karen ang nagsalita ng malinaw. Mr. Feliciano, good afternoon. My name is Dr. Ricardo Almeda. I think we need to have an honest conversation about Dr. Ilustre at kung magkano talaga ang halaga ng anak mo sa kanya. Nanigas si Karen sa kinauupuan niya. Alam na niya. Ang lason ay kumalat na. Nanlamig ang buong katawan ni Dion habang nakadikit ang cellphone sa kanyang tainga. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya, si Dr. Almeda, ay pino, edukado, pero bawat salita ay parang patalim na humihiwa sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung anong kwento ang sinabi sa iyo ni Dr. Ilustre, sabi ni Almeda. Ang boses ay parang ahas na gumagapang. But she is very ambitious. Ang batang hawak mo, siya ang ticket ni Karen para maging head ng cardiology department sa St. Luke's. Kailangan niya ng isang subject para sa experimental trial niya. At ang anak mo ang napili niya. Hindi makagalaw si Dion. Nakatingin siya kay Karen na nakaupo sa tapat niya. Ang mukha nito ay namumutla. Ang mga mata ay puno ng takot. Alam niya. Alam ni Karen na kausap niya si Almeda. Hindi siya pumunta dyan para mag-medical mission. Dagdag pa ni Almeda. Pumunta siya dyan para sa promotion niya. Tinawagan niya ako kanina lang, Mr. Feliciano. Sabi niya, hawak na niya ang bata. Sabi niya, kaya kanyang manipulahin. Dahan-dahang ibinaba ni Dio ng cellphone. Ang mundo sa paligid niya ay biglang bumagal. Ang tawanan ng mga bata sa dagat, ang hampas ng alon, ang tunog ng hangin, lahat ay naging ingay na lang na walang kahulugan. Ang tanging malinaw ay ang mukha ni Karen, ang babaeng minahal niya noon, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ulit kahapon, at ang babaeng niloloko siya ngayon. Dion, nanginginig na tawag ni Karen. Tumayo ito, akmang hahawakan siya sa braso. Umatras si Dion na parang napaso. Huwag mo akong hawakan, madiin niyang sabi. Mahina lang ang boses niya, pero sapat na iyon para mapahinto si Karen. Let me explain, nagmamakaawang sabi ni Karen. Dion, hindi ganoon yon. Yung kausap mo, si Dr. Almeda, siya ang may masamang balak kay Timo. Ginagawa ko lang to para protektahan siya. Tumawa si Dion ng mapakla. Isang tawang walang halong saya. Protektahan? Ulit niya.
Tinitigan niya si Karen mula ulo hanggang paa. Tinawag mo siyang subject, di ba? Yun ang tawag niyo sa kanya sa Maynila. Hindi bata, hindi tao, subject. Hindi nakasagot si Karen. Ang pananahimik niya ay kumpirmasyon para kay Dion. Naramdaman ni Dion ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa galit. Galit sa sarili niya. Bakit ba siya naniwala? Bakit ba siya umasa na nagbago na ang lahat? Akala ko, basag ang boses ni Dion. Akala ko bumalik ka dahil na-realize mong mahalaga pa kami sa'yo. Akala ko, kahit paano, may puwang pa ako dyan sa puso mo. Umiling siya. Pinipigilan ng luha. Pero wala pala. Ang mahalaga lang sa'yo ay ang pangarap mo. Ang karir mo. Ginamit mo ako noon para makaalis ka. At ngayon, gagamitin mo naman ang anak ko para umangat ka? Hindi totoo yan, sigaw ni Karen. Tumulo na ang luha nito. Mahal kita, Dion. Mahal ko si Timo. Kaya nga ako nakikipaglaro kay Almeda para iligtas kayo. Sinungaling. Sigaw pabalik ni Dion. Napatingin ang mga tao sa paligid. Napatigil si Lola sa pagkain. Si Timo, na kanina ay naglalaro ng saranggola, ay tumakbo palapit kay John at yumakap sa hita nito dahil sa takot. Papa! Iyak ni Timo. Hinawakan ni Dion ng mahigpit si Timo. Ang init ng katawan ng bata ang nagpaalala sa kanya kung ano ang totoo. Ito ang mundo niya. At muntik na niyang hayaang sirain ito ng babaeng nasa harapan niya. Wala kang ililigtas dito, Karen, sabi ni Dion. Ang boses ay matigas na parang bato. Dahil simula ngayon wala ka nang babalikan. Dion, please, pakinggan mo ako. Umalis ka na. Putol ni Dion. Umalis ka na sa Bayawan bago pa may masira ka ulit. Bumuhos ang luha ni Karen. Sunod-sunod, walang tigil. Nakita ni Dion ang sakit sa mukha nito. Ang parehong sakit na naramdaman niya 8 taon na ang nakararaan. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya magpapaapekto. Binuhat niya si Timo. Ang bata ay umiiyak. Nakatingin kay Karen. Tita Doktora, hikbi ni Timo. Huwag kang titingin sa kanya, anak. Bulong ni Dion habang niyayakap ang ulo ng bata sa kanyang balikat. Hindi siya ang Tita Karen na kilala natin. Tumalikod si Dion. Naglakad siya palayo, bitbit ang kanyang mundo, at iniwan ang kanyang puso na durog-durog sa buhanginan. Hindi siya lumingon dahil alam niya kung lilingon siya, baka hindi niya kayang panindigan ang desisyon niya. At sa likuran niya, naiwan si Karen na nakaluhod sa buhangin, humahagulgol habang ang mga alon ay patuloy na humahampas sa dalampasigan. Tinatangay ang mga bakas ng isang pamilyang muntik ng mabuo. Ang tunog ng zipper ng maleta ay napakalakas sa loob ng tahimik na kwarto. Isinara ni Karen ang kanyang bagahe. Tapos na. Sa loob ng maliit na maletang iyon, nakasilid ang lahat ng gamit niya. Ang mga damit, ang stethoscope, at ang natitirang dignidad na meron siya. Umupo siya sa gilid ng kama. Walang tigil ang pagtulo ng kanyang luha, pero wala nang hikbi. Pagod na siya. Manhid na ang kanyang dibdib sa sobrang sakit. Tiningnan niya ang paligid ng kwarto na naging tahanan niya sa nakalipas na mga linggo. Dito siya nangarap na baka sakaling pwede pa. Dito siya umasa na maitatama niya ang pagkakamali ng nakaraan. Pero nagkamali siya. Ang mga salita ni Dion kanina ay paulit-ulit na umiikot sa utak niya. Ginamit mo ako noon. At ngayon, gagamitin mo naman ang anak ko? Napapikit si Karen. Ang sakit. Mas masakit pa kaysa noong umalis siya 8 taon na ang nakararaan. Dahil noon, alam niyang may babalikan pa siya balang araw. Ngayon, alam niyang sinunog na niya ang huling tulay na nagdudugtong sa kanilang dalawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May 10 missed calls galing kay Dr. Almeda. Isang text message. Don't be stupid, Karen. You need us.
Pinindot ni Karen ang delete. Pagkatapos, binuksan niya ang settings at blinok ang numero ng kanyang mentor. Wala na siyang pakialam sa promotion. Wala na siyang pakialam sa research grant. Kung ang kapalit nito ay ang kaligtasan ni Timo at ang kapayapaan ni Dion, handa siyang mawala ang lahat ng pinaghirapan niya sa Maynila. Tumayo siya at lumapit sa maliit na mesa. Kumuha siya ng papel at ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagsusulat. Dion, alam kong hindi mo na ako paniniwalaan, pero kailangan mong basahin ito para kay Timo. Hindi gamot ang habol ni Dr. Almeda. Gusto nilang angkinin ang DNA ni Timo. Huwag na huwag kang pipirma sa kahit anong papel galing sa kanila. Iniwan ko sa envelope na ito ang flash drive. Laman niya ng mga emails at recorded calls na magpapatunay sa plano nila. Gamitin mo ito para protektahan si Timo. Patawarin mo ako. Hindi ko gustong saktan ka ulit. Mahal kita. Mahal na mahal. Karen tinupi niya ang sulat at ipinatong sa ibabaw ng envelope na naglalaman ng flash drive. Iiwan niya ito sa nurse station sa baba bago siya sumakay ng bus pabalik ng Maynila. Huminga siya ng malalim. Oras na. Hinila niya ang maleta. Ang gulong nito ay kumaskas sa sahig. Isang tunog ng pamamaalam. Binuksan niya ang pinto. Madilim na ang pasilyo ng Rural Health Unit. Ang amoy ng alkohol at gamot ay humalo sa amoy ng papalapit na ulan. Humakbang siya palabas. Bawat hakbang ay parang may kadena sa kanyang mga paa. Gusto niyang tumakbo pabalik kay Dion, lumuhod at magmakaawa. Pero alam niyang huli na ang lahat. Ang tanging magagawa na lang niya para sa kanila ay ang mawala. Nasa may hagdan na siya nang biglang tumunog ang telepono sa nurse station sa ibaba. Ring, ring, ring. Nagpatuloy si Karen sa pagbaba. Wala na siyang pakialam. Siguro ay pasyente lang na nagtatanong ng schedule, pero biglang sumigaw ang nurse na naka-duty. Ang boses nito ay puno ng panik. Doktora, Doktora Karen, huwag po kayong umalis. Napahinto si Karen. Lumingon siya. Nakita niya ang nurse na tumatakbo paakyat ng hagdan. Hawak ang cordless phone, namumutla ang muka. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Karen, biglang kinabahan. Si Timo po. Hinihingal na, sabi ng nurse. Tumawag ang kapitbahay nila. Sinugod daw po si Timo sa ospital ng bayan. Nabitiwan ni Karen ang hawak na maleta. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Anong nangyari sa kanya? Hindi siya makahinga, doktora. Nangingisay daw. Sabi ng doktor sa bayan, bumigay na ang respiratory muscles niya. Hindi nila kaya ang kaso. Nanlaki ang mga mata ni Karen. Ito na ang kinatatakutan niya. Ang komplikasyon ng sakit ni Timo. At doktora, dagdag ng nurse na parang naiiyak na rin. Hinahanap ka raw po ng bata. Sabi ng kapitbahay habang isinasakay siya sa tricycle. Pangalan mo po ang isinisigaw niya. Parang gumuho ang mundo sa paligid ni Karen. Ang galit ni Dion, ang kahihiyan, ang sakit. Lahat yon ay naglaho sa isang iglap. Napalitan ito ng nag-iisang instinto na nagtulak sa kanya para maging doktor sa simula pa lang. Ang magligtas ng buhay. Hindi niya pinulot ang maleta. Hindi niya kinuha ang sulat. Tumakbo siya pababa ng hagdan, palabas ng pinto, at sumakay sa kanyang sasakyan. Papunta na ako, Timo. Bulong niya sa sarili habang pinapaharurot ang makina. Kumapit ka lang. Amoy gamot. Amoy kalawang. Amoy takot. Iyon ang bumalot kay Dion sa loob ng masikip na emergency room ng ospital ng bayan. Parang sasabog ang dibdib niya sa bawat tunog ng hininga ni Timo. Ha! Ha! Ang bawat paghugot ng hangin ng bata ay parang paghila rin sa natitirang katinuan ni Dion. Dok, gawin niyo ang lahat. Parang awa niyo na. Sigaw ni Dion habang mahigpit na nakahawak sa bakal ng kama. Ang doktor, isang baguhan na pawis na, ay umiling habang tinitingnan ang monitor. Masyadong mabilis ang pagbagsak ng oxygen level niya, sir. Ang mga muscles niya sa baga.
Hindi na gumagalaw ng maayos. Wala kaming kagamitan dito para sa ganitong kaso. E di ilipat natin, dalhin natin sa syudad. Hindi aabot, sir. Sa biyahe pa lang. Hindi na tinapos ng doktor ang sasabihin, pero narinig ni Dion ang katapusan ng pangungusap sa kanyang utak. Mamamatay siya. Napaupo si Dion sa sahig. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Gusto niyang sabunutan ang sarili. Wala siyang kwenta. Nangako siya kay Lani. Nangako siyang proprotektahan niya si Timo. Pero heto siya ngayon. Pinapanood na lang ang unti-unting pagkawala ng anak niya. Papa. Isang mahinang ungol. Halos hindi marinig. Agad na tumayo si Dion at lumapit sa mukha ni Timo. Anak, nandito si Papa. Huwag kang bibitaw, ha? Lumaban ka. Idinilat ni Timo ang kanyang mga mata. Malabo na ang tingin nito, pero pilit itong humahanap ng pamilyar na mukha. Masikip po, dimbulong ni Timo. Ang bawat pantig ay hirap na hirap. Papa, si Tita Karen? Asan si Tita Karen? Nanigas si Dion. Sa lahat ng taong pwedeng hanapin ng anak niya sa bingit ng kamatayan, ang pangalan pa ng babaeng nagdulot sa kanila ng sakit ang binanggit nito. Tita Karen, help me. Ang mga salitang yon ay bumasag sa huling pader ng pride ni Dion. Nakita niya sa isip niya ang mga araw na magkasama sina Karen at Timo. Ang tawa ni Timo. Ang paraan ng pagtingin ni Timo kay Karen, hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang ina na hindi niya kailanman nagisnan. Napagtanto ni Dion ang isang mapait na katotohanan. Sa kagustuhan niyang protektahan ang puso niya, inilalagay naman niya sa panganib ang buhay ni Timo. Wala nang kwenta ang galit. Wala nang kwenta ang nakaraan. Kung mamatay si Timo ngayong gabi, mamatay na rin siya. Nanginginig ang mga kamay na dinukot ni Dion ang cellphone sa bulsa niya. Basag ang screen pero gumagana pa. Hinanap niya ang numero na akala niya ay hinding-hindi na niya tatawagan. Calling. Karen. Isang ring pa lang, sumagot na agad. Dion? Ang boses ni Karen ay garalgal, halatang umiiyak. Napalunok si Dion. Tumingin siya kay Timo na ngayon ay pumipikit na. Ang dibdib ay halos hindi na gumagalaw. Karen! Basag ang boses na sabi ni Dion. Tulungan mo ako. Tulungan mo kami. Nasa labas na ako. Mabilis na sagot ni Karen. Bago pa man maibaba ni Dion ang telepono, bumukas ng padabog ang pinto ng emergency room. Pumasok si Karen. Wala na ang maleta. Wala na ang lungkot sa mukha. Ang naroon ay ang Dr. Karen Ilustre na kilala sa Maynila. Matapang, mabilis at desidido. Hindi siya tumingin kay Dion. Dumiretso siya agad sa tabi ng kama ni Timo. Get me an intubation kit. Size 5.0. Prepare 1 ampoule of epinephrine. I-hook niyo siya sa cardiac monitor now. Sigaw ni Karen sa mga natulalang nurse at doktor. Pero doktora, delikado na. Subok ng doktor ng bayan. I am a cardiologist. Putol ni Karen. Ang boses ay puno ng awtoridad. Habang pinapakinggan ang dibdib ni Timo, gamit ang stethoscope. At hindi mamamatay ang batang ito sa harap ko. Move! Kumilos ang lahat. Sa isang iglap, naging maayos ang magulong ER. Nakatayo lang si Dion sa gilid, nakahawak sa pader para hindi matumba. Pinapanood niya ang bawat galaw ni Karen. Ang mabilis na pagpasok ng tubo sa lalamunan ni Timo. Ang pag-inject ng gamot. Ang pagmasahe sa dibdib ng bata. Bawat segundo ay parang oras. Tuot. Tut. Tut. Ang tunog ng monitor ay naging regular. Ang paghinga ni Timo, bagamat mababaw, ay naging mas kalmado. Napaupo si Karen sa upuan sa tabi ng kama. Humihingal. Pinunasan niya ang pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang palad. Tumingin siya kay Timo, hinaplos ang buhok ng bata na parang isang ina na nagpapatahan sa kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Dion. Nanginginig pa rin ang tuhod niya.
Pero kailangan niyang tumayo. Kailangan niyang magpasalamat. Karen! Nag-angat ng tingin si Karen. Sa ilalim ng fluorescent light ng ER, kitang-kita ni Dion ang pagod sa mukha nito. Ang mga matang namamaga sa kakaiyak. Ang buhok na gulo-gulo. Pero para kay Dion, ito ang pinakamagandang itsura ni Karen na nakita niya. Ligtas na ba siya? Tanong ni Dion, halos pabulong. Umiling si Karen at parang sinaksak ang puso ni Dion sa takot. Stable siya ngayon, Dion, pero pansamantala lang to. Seryosong sabi ni Karen. Tumayo ito at hinarap siya. Ang equipment dito, hindi sapat. Kung aatakehin siya ulit, baka hindi ko na siya makuha. Anong gagawin natin? Tanong ni Dion. Nawala na ang pride. Nawala na ang galit. Ang natira na lang ay ang pagtitiwala sa babaeng nasa harap niya. Huminga ng malalim si Karen. Tumingin ito sa paligid. Tila sinisigurong walang nakikinig. Kailangan natin siyang dalhin sa Maynila. Sa St. Luke's o sa Heartsetter. Doon lang may gamit na makakapag-save sa kanya. Sa Maynila? Natigilan si Dion. Pero doon ang teritoryo nila, ni Dr. Almeda. Hinawakan ni Karen ang kamay ni Dion. Mahigpit. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng kuryente sa kanya. Pero ngayon, kuryente ito ng babala. Makinig ka sa akin, Dion. Madiin na, sabi ni Karen. Si Almeda, hindi niya gustong gamutin si Timo. Gusto niyang angkinin ang DNA ni Timo. Kapag nakuha niya ang bata, ikukulong nila siya sa lab. Gagawin siyang eksperimento habang buhay. Nanlaki ang mga mata ni Dion. Ang galit na naramdaman niya kanina kay Karen ay biglang nalipat kay Almeda. Pero mas matindi, mas nakakatakot. Kaya ko gustong ilayo si Timo. Paliwanag ni Karen. Tumutulo na naman ang luha. Kaya ako nakipaglaro sa kanila. Hindi ko siya ginamit para sa promotion, Dion. Ginamit ko ang promotion para mapalapit sa kanya at mailigtas siya. Napatitig si Dion kay Karen. Sa wakas, naintindihan na niya ang lahat. Ang mga tawag, ang pagtatago, ang takot sa mga mata nito. Mali siya. Maling-mali siya. Patawarin mo ako. Bulong ni Dion. Hinawakan ang kamay ni Karen gamit ang dalawang kamay niya. Patawarin mo ako kung nagduda ako. Wala na tayong oras para sa sisihan, sabi ni Karen. Pinunasan ang luha niya at bumalik sa pagiging doktor. Tumawag na ako ng private ambulance galing sa kabilang bayan. Paparating na sila. Tumingin si Karen ng diretso sa mga mata niya. Dadalhin natin siya sa Maynila, Dion. Ngayon na. Pero hindi tayo pwedeng magpahanap. May isa tayong taong kailangang takasan. Sino? Si Almeda. Alam niyang nandito ako. At sigurado ako, may mga mata na siya sa paligid. Napatingin si Dion sa bintana ng ER. Sa labas, sa dilim ng gabi, parang may mga aninong nag-aabang. Handa akong makipagpatayan para sa anak ko. Sabi ni Dion, ang boses ay matigas. Hindi natin kailangang pumatay. Sagot ni Karen. Kailangan lang nating maging mas mabilis kaysa sa kanila. Dumating ang ambulansya. Mabilis nilang isinakay si Timo. Habang isinasara ang pinto sa likod, tumingin si Dion sa bayawan sa huling pagkakataon. Ito ang tahanan niya. Ito ang ligtas na lugar niya. Pero ngayon, kailangan niyang iwan ito para sa isang digmaan na hindi niya ginusto. Kasama ang babaeng minahal niya noon. At mahal pa rin niya ngayon. Humagulgol ang sirena ng ambulansya, bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang karera para sa buhay ni Timo ay nagsimula na. Umiikot ang mundo sa labas ng bintana ng ambulansya. Ang mga puno, ang mga bahay, ang mga ilaw ng kalsada, lahat ay lumalabo, nagiging isang mahabang guhit lang na tila sumasabay sa bilis ng tibok ng puso ni Karen. Hawak niya ang kamay ni Timo. Malamig pa rin ito, pero hindi na kasing lamig kanina. Ang oxygen mask ay nakasuot sa mukha ng bata at ang bawat paghinga nito ay naging mas regular na. Nakahinga siya ng malalim. Nailigtas niya si Timo sa ngayon. Katabi niya si Dion,
na nakaupo ng tuwid. Ang mga mata ay nakatitig sa labas, puno ng pag-aalala. Dion! Mahina niyang tawag. Lumingon si Dion. Ang mukha nito ay basag pa rin sa pagod at takot, pero may bago ng pag-unawa. Karen, yung sinabi mo kanina, totoo ba? Tumango si Karen. Inilabas niya ang kanyang cellphone, binuksan ang voice recorder app at ipinindot ang play button. Narinig ni Dion ang boses ni Dr. Almeida, ang pagbanggit sa Apex Biocorp, ang salitang gold mine, ang banta kay Karen, at ang pagpapaalala kay Karen na we checked your background, you need this success as much as we do. Sa bawat salitang lumalabas sa telepono, nakita ni Dion ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Karen. Ang pagkabigla, ang takot, ang determinasyon. Nang matapos ang recording, may mga luha na sa mga mata ni Dion. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagsisisi. Patawarin mo ako, Karen, sabi ni Dion. Hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Karen. Ang tanga ko. Hindi kita pinaniwalaan. Akala ko, pareho ka pa rin ng dati. Di umiling si Karen, ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi, Dion. Ako ang dapat humingi ng tawad. Ako ang umalis ng walang paliwanag. Ako ang nagbigay ng dahilan para magduda ka. Pero ngayon, sabi ni Dion, niligtas mo ang anak ko. Niligtas mo siya mula sa mga taong gusto siyang saktan. Ikaw pa rin ang Karen na kilala ko. Mas matapang lang ngayon. Ngumiti si Karen sa kabila ng kanyang mga luha. Ang ngiting iyon ay nagdala ng kaunting pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Kailangan natin silang unahan, sabi ni Karen. Ang boses ay seryoso. Sigurado akong may koneksyon si Almeida sa ospital na pupuntahan natin. Kailangan nating maging listo. Habang papalapit sila sa Maynila, tumawag si Karen sa isa niyang pinagkakatiwalaang kaibigan at kasamahan sa St. Luke's, si Dr. Mia Reyes. Mabilis niyang ipinaliwanag ang sitwasyon, ang tungkol kay Timo, at ang kasamaan ni Dr. Almeida. Mag-ingat ka, Karen, sabi ni Mia. Kilala mo si Almeida. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Nakarating sila sa ospital sa Maynila. Isang malaking gusali, puno ng ilaw, iba sa probinsya. Agad na dinala si Timo sa pediatric ICU. Habang naghihintay sila sa labas ng ICU, naramdaman ni Karen ang biglang paglamig ng hangin. Nandito na sila, bulong ni Dion. Nakatingin sa dulo ng pasilyo. Nakita niya sila. Si Dr. Almeida kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng corporate suits at dalawang security guards. Naglalakad sila ng may kumpiyansa, tila sila ang may-ari ng buong ospital. Dr. Ilustre, sabi ni Almeida. Ang ngiti nito ay puno ng paghamak. Napakalaki ng atraso mo sa amin. Sa tingin mo ba, makakatakas ka sa akin? Lumapit sila. May hawak na folder si Almeida. Pirmahan mo ito, Mr. Feliciano. Ito ang consent form para sa trial. Ito ang magliligtas sa bata. Kinuha ni Dion ang folder, ngunit hindi niya pinirmahan. Tiningnan niya si Almeida ng diretso sa mata. Hindi ko ipipirma ang anak ko sa demonyo, matapang na sabi ni Dion. Tumawa si Almeida. Demonyo? Mr. Feliciano, ako ang magbibigay ng pag-asa sa anak mo. Hindi ang babaeng ito na ginagamit lang kayo. Hindi siya ang gumagamit sa amin, sigaw ni Dion. Kayo ang halimaw na gustong samantalahin ang bata. Ano ang pinagsasasabi mo? Galit na tanong ni Almeida. Huminga ng malalim si Karen. Ito na, ang oras ng pagtutuos. Alam ko ang plano mo, Dr. Almeida, sabi ni Karen. Ang boses ay matatag. Alam kong hindi lang gamot ang habol nyo. Ang DNA ni Timo, ang Project Gold Mine. Nanlaki ang mga mata ni Almeida. Wala kang alam sa sinasabi mo. Ito ay delikado, Karen. Sinisira mo ang lahat. Ikaw ang sumira sa lahat, sagot ni Karen. Hindi lang ako nagre-record ng mga tawag nyo. Bago ako pumunta dito,
Ipinadala ko na ang lahat ng ebidensya sa Ethics Committee ng PGH at sa isang kaibigan kong journalist. Nanigas si Almeda na wala ang kulay sa kanyang mukha. Ang corporate suits sa likod niya ay nagsimulang magbulungan. Ilang minuto na lang, sir, patuloy ni Karen. At ang buong mundo ay malalaman ang Project Goldmine nyo at ang scientific breakthrough nyo ay magiging scandal. Biglang nagkaroon ng ingay sa pasilyo. Ilang security guards ng ospital ang dumating, kasama si Dr. Mia Reyes at isang babaeng may dalang kamera at mikropono. Dr. Almeida, sabi ni Mia, malamig ang boses. May order kami na i-escort kayo palabas at may naghihintay na journalist para sa inyo. Napatingin si Almeida sa journalist tapos ay kay Karen. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkamuhi. Sinira mo ako, Karen, sigaw ni Almeida. Ang boses ay basag. Sinira mo ang lahat. Hindi, sagot ni Karen. Niligtas ko lang ang buhay ng isang bata. Hinawakan ni Dion ang kamay ni Karen. Mahigpit. Ang kanilang mga mata ay nagtama. At sa wakas, nakita ni Karen sa mga mata ni Dion ang pagmamahal at pagtitiwala na matagal na niyang hinahanap. Ngumiti si Dion. Ngayon, wala na tayong tinataguan. Uwi na tayo, Karen. Uwi na tayo kasama ang anak natin. Isang buwan ang lumipas. Sa isang silid sa pediatric ICU ng St. Luke's, nakaupo si Karen sa tabi ng kama ni Timo. Nakangiti ito habang pinapanood ang bata na unti-unting lumalakas. Wala na ang tubo, wala na ang oxygen mask. Ang tanging nakakabit na lang dito ay ang IV drip para sa gamot na regular na ibinibigay. Hindi na lang isang pasyente si Timo para kay Karen. Naging bahagi na siya ng kanyang buhay, ng kanyang pamilya. Araw-araw siyang bumibisita, minsan kasama si Dion, minsan siya lang. Si Dr. Almeida, pagkatapos ng investigasyon ng Ethics Committee at ng media exposure, ay natanggal sa posisyon at kinasuhan. Ang Apex Biocorp ay nawalan ng milyon-milyong dolyar at ang kanilang reputasyon ay nasraha. Samantala, si Karen naman ay pinuri dahil sa kanyang katapatan at tapang. Nag-alok pa ang ospital ng mas magandang posisyon sa kanya, pero tumanggi siya. Ilang araw bago sila umuwi, nagkaroon sila ng pagkakataong magkausap ni Mia. Bakit, Karen? Tanong ni Mia. Ito na ang chance mo, ang matagal mo ng pangarap. Ngumiti si Karen. May mas mahalaga akong nahanap, Mia. May pangarap na mas totoo kaysa sa career. Nang araw na i-discharge si Timo, bumalik sila sa Bayawan. Hindi sa lumang bahay ng lola ni Dion, kundi sa isang mas malaking bahay na may tanawin ng dagat, na may bakuran para makatakbo si Timo, at may silid para sa bagong simula. Kinahapunan, nasa dalampasigan sila. Lumubog na ang araw, at ang kalangitan ay pininturahan ng mga kulay kahel, rosas at lila. Nakaupo si Karen at Dion sa buhangin. Pinapanood si Timo na nagtatakbuhan sa tubig. Ang tawa nito ay kasing ganda ng tunog ng alon. Handa ka na bang sumagot sa tanong ko? Tanong ni Dion. Ang boses ay puno ng pag-asa. Lumingon si Karen sa kanya. Anong tanong? Yung tanong ko sa'yo noon, sa gitna ng bagyo, kung hindi ka umalis, ano kaya tayo ngayon? Ngumiti si Karen. Hinawakan niya ang kamay ni Dion. Kung hindi ako umalis noon, simula ni Karen, siguro, nasaktan lang kita sa ibang paraan. Siguro, magiging bitter ako sa buhay ko. Hindi ko matututunang pahalagahan ang mga bagay na mas mahalaga kaysa sa ambisyon. Tumingin siya sa dagat. Kailangan nating pagdaanan ang lahat ng ito, Dion. Kailangan nating mahulog, masaktan, at matuto para maging handa tayo para sa isa't isa. Handa na ako ngayon, sabi ni Dion. Hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Handa akong maging kasama mo. Handa akong maging papa ni Timo. Handa akong magsimula ulit. Tumayo sila. Dahan-dahan, lumapit si Timo sa kanila. Hawak ni Karen ang isang kamay ni Timo at hawak naman ni Dion ang kabilang kamay. Nagtama ang kanilang mga mata.
Sa wakas, ang mga pader ay gumuho na. Ang mga sugat ay naghilom na. Ang pagdududa ay napalitan ng tiwala. Naglakad silang tatlo sa dalampasigan, papalayo sa papalubog na araw. Ang kanilang mga anino ay humaba. Nagiging isang figura lang, isang pamilya, isang pag-ibig na nagkaroon ng pangalawang pagkakataon. Isang bagong bukang liwayway. Ang tanging naririnig ay ang hampas ng alon, ang tawa ni Timo, at ang tunog ng dalawang puso na muling natagpuan ang bawat isa.